Spandrel installation tayo dito sa site. Magbibigay tayo ng konting tip dito, konting idea para sa karamihan. Pag-usapan muna natin ano yung mga materials na meron tayo at kailangan. Wall angle o kaya end moldings natin. And then meron din naman tayo dito vent o kaya meron siyang ventilation. So ito yung nilalagay natin sa wall natin to make sure na may pagkakapitan yung spandrel natin. Make sure din na tuwid. So mapapansin nyo may kulay blue yan. Nakapitik po yan. Tapos using nail gun mas mabilis. Araw. So dito tayo ngayon sa ating proyekto. Papunta pala. Proyekto natin dito sa may Solano. Bungalow house project natin. Bigyan ko kayo ng update dito. Konting tip sa mga ginagawa natin dito. Ayan o, nayari na yung spandrel natin. Ganda na. So, tingnan natin. Yun na umaga. Ayan, napakaganda ng umaga. Ayan o, makulimlim lang. Spandrel installation tayo dito sa site. Ayan, so magbibigay tayo ng konting tip dito, konting idea para sa karamihan. Spandrel installation tayo dito sa proyekto natin. So ito yung isang pinagawa ko dito bago kami nagpa-spandrel ay yung pintura. So sa ngayon nalalapit na matapos, pero itong part na to, yan, papaiwan ko muna to kasi may cladding yung kaakyat para kako yung moldings na nakataas, pero sabi naman ni Foreman pwede na i-diretso, so i-diretso na natin para minsanan na, kasi baka tatanggalin na natin yung scaffolding dyan pagkatapos lang ng preparation or yung pag-ayos natin ng pintura dyan, kasi may final coating pa ho dyan. Okay, so abangan nyo na lang yung full detail natin dyan. So ngayon ito, nakatapos na yung ating flooring. Ayan. So may mga parte na lang doon. Tapos ayan, pinapalitadaan na lang dyan. Ganon din dito. So yan na lang yung ginagawa na. Okay. Tapos na. So next week pwede na tayong simulan sa ating kisame. Kasi nagka-problema nga. Hindi pala nagka-problema. May mga hindi naasahan na pangyayari. Yun, kung ano nga yung anak ng yung leadman natin, yung foreman natin para sa pagkikisame, hindi siya makapag-layout dito. Sa bagay, marami naman pwedeng gumawa, kaso nga lang iba pa rin. Okay? Ayan, so natapos na rin yung so liha-liha na lang dito. Ganun din dito. Yan. Morning. Naka-elevate ato eh? Okay. So ayos. Bali kisame na lang talagang kulang dito. Tapos yung pagsasabay na namin na electrical, kasi pagkatapos nun, pagkatapos naman ng preparation para sa wall naman natin, tiles na ho niyan kung sakali. Pagkatapos naman ng kisame. So yun na proseso na yun ang ginagawa natin. So bibigay tip tayo para sa ating pag-spandrel. Nabanggit ko to nung mga last videos natin kung ano yung dapat nating gawin, lalo na kapag umabot na ng 1 meter o kaya naman 80 pataas, no? So may nagsabi nga paano daw pag 81 cm maglalagay na kami ng spandrel. Ay, anong sabi niya? Natawa ako dun sa sinabi niya. Paano daw pag nasa 81 cm, parang ganun na. Kasi dapat 80 pataas, dapat maglalagay na ng spandrel. Ewan ko. Medyo magpagka-filosofo rin minsan yung mga taga-panood natin. Minsan binibiro lang din naman tayo. Kaya tayo, para makita. Wala na, hindi napasok si safety officer pagka ganito. Mali, may hawak-hawak ako eh. Okay, so pag-usapan muna natin ano yung mga materials na meron tayo at kailangan. So ito yung wall angle o kaya end moldings natin na kung saan kinakapit natin by the word wall. Yan, so may wall natin. So ito yung nilalagay natin sa wall natin to make sure na may pagkakapitan yung spandrel natin. So ang isa pang kailangan natin, syempre spandrel. 6 inches to. Yan, malapad. Ang uri niya ito wood grain o kaya
kahoy ang disenyo. So sabi ng iba, PVC para magmukhang kahoy, pero meron na rin pong metal na nagmumukhang kahoy using spandrel. Okay, so metal na ho yan. So ibig sabihin, hindi siya basta-basta mababasag. Sorry, hindi siya basta-basta mababasag at hindi rin basta-basta mapupunit. Hindi rin basta-basta mabubutas kasi nga metal na ho siya. So may dalawang uri tayo nito. Ito yung plain o kaya naman seamless. And then meron din naman tayo ditong bent o kaya meron siyang ventilation o kaya may butas-butas. So maraming klase ng pagbubutas nito kasi pagka nasa pabrika, tatanungin na yan kung ilang butas ba. Meron ba yung buo na papabutas mo o kaya naman 9 holes lang, 12 o kung 15, parang ganon. So maraming klase yan, pero mas maganda kung sakaling maglalagay naman na kayo ng vent, pabuo nyo na lang, no? So sabi ng iba nagpapapangit daw. Depende na lang ho siguro kung paano mo siya install at saka kung paano yung pamamaraan mo. Okay, so tapos na tayo dyan sa mga materials. Isang bagay pa dito ay itong fascia cover natin, kung saan dito natin siya kinakapit. So ito yung fascia cover natin. Dito natin kinakapit yung spandrel natin. Kaya napaka-importante na mayroong offsetting pagdating sa ating paglalagay ng fascia cover o kaya yung fascia board natin. Kasi ang isang bagay dito ay hindi natatamaan yung ating mga rafter. Pakita ko sa inyo kung ano yun. Kita nyo to? Meron tayong metal paring dito na kung saan yan, nilagay natin dito sa gitna. So, ito yung kailangan mong ilagay. Kaya nga, nabanggit ko sa inyo noon, kailangan hindi nakadikit dito sa may ating rafter. Kasi oras na nakadikit po yung sa may rafter natin, possible mawawalan na yung continuity nung ilalagay mo na brace sa middle niya. Kasi kung yung brace na yan, mga kamusta, ayan po yung magpapanatili na dapat tuwid po yan. At the same time, magpapanatili ng lakas ng ating mga spandrel na nilalagay. So, wag natin sabihin na pwede na yan o kaya naman sabihin na kaya naman yan. So dahil nga ito ay umabot na ho siya ng halos na sa 1 meter, sabihin na natin 1 meter, mga kamusta. So kailangan yan meron ka ilalagay sa middle ng ating mga spandrel. Okay, so brace nyo ho yan para maging matibay. Kasi karamihan ng mga nasisira, lalo na kapag nagkaroon ng bagyo, ay walang mga braces yan sa middle. So yun yung pinaka-importante. Kaya nga eto, mula dun sa paglalagay natin ng fascia board natin, ay nilalagyan natin ng offsetting para at least hindi nakatama yung ating mga fascia cover, yung ating rafter, tapos ilalagay na brace dito sa may middle ng ating pag-i-spandrel natin. So ganun lang ka-basic, mga kamusta, no? Ganun lang kadali yung pamamaraan natin. Pero dapat make sure din na tuwid. So kung mapapansin nyo, may kulay blue yan. Nakapitik po yan. Tapos using nail gun, mas mabilis. Ayan. So hindi na kami nagbabarena dyan. Ang babarenahan mo na lang yung spandrel na lang by itself. So madali lang ikabit ang spandrel natin, no? So alam naman na yan ng karamihan. So yung technique na lang dito ay kailangan maayos lahat. Tapos yung braces natin, framing natin ay napaka-importante po sa lahat. Okay? So ganun lang kasimple, mga kamusta, na. At titingnan na rin natin yung mga gagawin pa dito. So ang lock natin dito sa dulo tsaka dito. Okay? Ayos. So ito, touch up paint natin yung mga yan para ang makikita mo ay kala mo seamless pero may kulay pala. So naubusan kasi tayo ng blind rivets na brown na dapat dyan dapat eh. So may mga kulay kasi talaga yan. So yun yung ventilation natin na kung saan kailangan kada sulok. Meron tayo dito, nilalagay dito. Ayan, may vent dito, tapos may vent din dito. Depende ho yan sa diskarte ng installer at saka kung ano yung disenyo na susundin natin. Okay? So malaking bagay na po yan. Yung ventilation na ho yan, makakasiguro ka na ho na kumbaga yung init na nanggagaling dun sa may kisame o kaya dun sa may bubong natin, dito na ho siya lalabas. Kagandahan niya kapag pinapintura mo na ho yan, nakaprepare na ho yan. Finish na lang po ito the time na naging okay na lahat yan kasi may finalization naman na. Then ayos. So ito yung sa may sink natin dito sa likod. Bali ito naka-elevate to o kaya mas mababa yung flooring niya. So importante yan. Lalo na ito hindi naman close, open lang to. Kasi itong storage mataas din.
Kung i-compare mo dito. Para pag nag-tiles tayo, mas mataas o naka-elevate na siya. So, abangan nyo na lang to. At abangan nyo yung part 2 natin. Yung part 2 natin, paano namin na-achieve yung ganitong finish. Kahit na hindi pa auto-finish, ano yung paraan namin. Nababanggit ko yun sa mga pages natin kung paano yung paraan namin ng pagmamasilya. Yun, sikreto yan. Ay, hindi naman sikreto. Kaya nga binabahagi ko. So, ngayon, abangan nyo na lang sa part 2 ng video natin ngayong araw na to. Ganang araw. Ay, merenda muna yung tropa. Ako naman, punta na rin ako sa bahay. Kasi may pinapagawa ako doon. Merenda kayo na. Okay. So, tara. So, may tropa kasi tayo. Ay, Nelson, merenda ka muna. Nelson! Oh. May tropa kasi tayo na pumanaw ang anak niya kagabi lang. So, ang kwento niyan, walang mabili na kabaong dito sa amin. Kailangan meron na. So, ang gusto mangyari ng pamilya, yan kay Michael, yung isa sa mga lead man natin. Gusto niyang mangyari, gawa na lang sila ng kabaong. Ako naman, hindi na. Kami na lang gagawa. Asikasuhin mo na lang yung kailangan mo asikasuhin at kami nang gagawa. Kaya yun yung pinapagawa ko ngayon doon. Ayan, kung alam nyo po yung sa may isang page ko, isang YouTube channel ko, The Alan Pro Audio. Matagal ko na yung negosyo yun dati pa. So sa ngayon, may mga project tayo doon na ginagawang mga boxes. So ngayon, yun yung pinapa-asikaso ko ngayon, pinaparush ko para mapinturahan ngayong araw. Acrylic paint naman gagamitin, so saglitan lang yan. Matatapos na, pinayos ko na rin at nagawa na rin. So pintura na lang. So tara, tingnan natin. At pupunta rin kami doon mamayang gabi para syempre makilamay na rin. Dito na tayo sa bahay. So ito yung pinapagawa ko. So may mga ginagawa tayo dito, mga boxes. So hinatak ko na ibang natin dito. Ito. Ito na siya. Yeah. So saglit lang ito, pipinturahan ko na ito para matapos. May habol ngayon. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat. God bless everyone. Bye.